82-80 versus Poland, ganyan talaga. Talo na naman tayo. At marami tayong tatalakayin dito, especially ang matalinong strategy ni Coach Tim kay Kai Sotto para sagutan ang lack of point guard problem. Pero bago natin pag-usapan, palike naman ang ating video bilang suporta. Sa huling dalawang tune-up games, mukhang klaro na ang role ni Kai sa point guard-less Gilas team na ito. Isa siya sa magiging focal point ng playmaking. This is the beauty of Coach Tim Cohn's triangle offense. Ang big man pwede mag-facilitate sa high post o yung tinatawag nilang pinch post in triangle terms, which is yung ginagawa ni Kai kay Junmar at dribble handoff para sa mga slashers natin. Much like a Pau Gasol role sa 2010 Lakers. Yung ganitong klase ng approach yung naging isa sa mga go-to plays ng Gilas kontra Poland, and it resulted in easy baskets. Na-maximize ang taas ni Kai to see the floor very well, at mas nakatulong pa na kayang mga labaw ni Junmar against Euro bigs, at least in our last two tune-up games. Pero the problem is, band-aid solution lang to at hindi pwedeng maging main option na isiset ng Gilas every time. While this works for now, sooner or later, kakailanganin talaga ng true point guard para umandar ng walang palya ang triangle offense. And that brings us sa mga key takeaways sa Poland. Main concern talaga is hindi yung pagkasipon ko ngayon pero yung main concern is yung lack of floor general. We can't run to Kai and Junmar for easy baskets all the time. At yung primary ball handler natin dito ay si Brownlee. Against Poland, nakita natin na nahihirapan ang mga gwardya natin bumaba ng bola kapag na-press o kaya naman kapag na-deny sa bola si Brownlee. Si Kai pa nga ang may pinakamaraming assist sa team with 5. Sa physical defensive scheme ng Poland, hirap mga gwardya natin makapag-create, resulting into turnovers. Ang sakit sa mata, especially si CJ Perez na nagkalat lang noong second quarter, no offense. Meron tayong 23 turnovers mga idol. If my math is correct, kapag merong around 80 possessions on average bawat laro, merong 28.7% chance na magka-turnover ang Gilas. Roughly, 3 turnovers sa bawat 10 possessions. Diba? Ganyan kaseryoso. Isa pa, 9 out of 15 tayo sa free throws habang 100% ang kalaban. We can't hit our free throws. Free na nga eh. Kung pumasok lang 3, edi sana panalo tayo. Pero walang kwenta ang magsisihan dahil this is a friendly game for a reason at makikita na ng coaching staff in full retrospect kung anong dapat tutukan ng Gilas bago sumabak sa OQT. Totoong learning experience ito. On a positive note, nakasabay tayo sa isang Euro team na Poland. In terms of rebounding, na-out-rebound natin ang Poland. Lamang din tayo ng isang assist sa kanila at kung hindi tinatamad, maganda depensa natin. With this being said, kayo mga idol, tingin nyo, may palag na kaya tayo sa Latvia at Georgia? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. At baka naman, malapit na tayong mag 100k, patulong naman dyan at mag-subscribe. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.